reklamo ko, maibalik ho nila ng maayos at buong-buo sa akin yung anak ko. Nasaan yung anak ko? Nasaan si nanay? Yan na, malis na. Ikaw naman kasi. Wala kang pakialam. Bakit ka nagkakasakit yung anak ko? Saan tumutuloy? Saan pupunta yung nanay ko sa amin? Ang kaso sa public attorney ngayong hapon, kidnapping and failure to return a minor. Hindi, narinig ng tenga sa labas. Pagpabarkada, lalaki na niya yun? Isang ina, inagawan ng anak ng kanyang hilaw na hipag at biyanan. Ang inang inagawan ng anak, bibigyang buhay ni Dan Cruz at ang papel ng biyanang nagtago sa kanyang mahal na apo, gagampanan ni Miss Perla Bautista. Si hardworking mama iniwan at pinagpalit ng kanyang papa. Naku, nakakaloka, pero ang mas masakla pa dyan, ang kaisa-isa nilang bagets di umano'y kinuha pa ng mahadera at etsoserang hipag. Nakakaloka talaga ang agawan ng maghipag na hilaw tungkol sa isang bata. Ating matutunghayan ngayong hapon, mga kapatid. Nagsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dockets ng ating mga hukuman. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagreklamo, Ang nagrereklamo, Malung Enriquez, 28 taong gulang mula sa Labrador, Pangasinan. maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Noong 2007 po, nang makilala ko si Edmond Glino, yun po yung kinakasama ko noon. Nag-decide po kami magsama, nag-live-in po kami sa loob ng 5 taon. Bali, napag-usapan po namin na makisama na lang po kami sa isang bubong sa magulang niya, sa pamilya niya. Nay. Ay, Edmond, Ano po, Nay? ka ng Diyos. Si Malu po nga pala. Dito po muna kami titira po. Buntis na po siya. 2 buwan na po yung baby. Ganun ba? Diyos. Ang asawa ko po, family driver sa Tarlac. Ako naman po sa may Cavite, electronics po. Bali parehas po kaming stay-in sa trabaho. Kaya sa ganun po, thrice a month or twice a month po kami nakakauwi sa bahay. Sa taas po kasi kami nakatira, bali sa silong po yung biyanan ko. Doon po nila kasama yung anak kong babae. Sila, yun po ang katabing natutulog. Ilang taon yung bata? 4 na taon po. Babae. Opo, babae. Bali, ang nangyari po, pagbaba ko po, nako, yung asawa ko may kasiping dun sa may sofa. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yung babaeng yan? Sino yan? Sino yan? Ano nangyari dito? Ano nangyayari dito? Ayan! Sino yung babae yan ang inuboy ng hayop na to? Nandun ba yung biyanan mo nung nangyayari ang pagtataksil sa'yo ng kinakasama mo? Opo, nandun po. Kasi sumilip pa nga po ako nun eh. Natutulog po yung biyanan ko. Habang nag-iingay na ako, yun po, nagising na po sila nun. Anong oras nangyari yon? Mga alas 6 po. Alas 6 ng Umaga po. umaga? Opo. Dumating ka nun o... Bali, maliligo po ako. Di kukuha po ako ng timba. Pagbaba ko ho, nandun ho yung asawa. May kasiping na babae. Mga ilang Mata. taon yung babae kaya? Mas bata pa ho sa akin. Tingin ko mga 20 anyos ho eh. May Kapal dalang ng mukha babae. mo. Ay, Kaya nagkaganyan hindi! ang kuya ko dahil rin sa'yo. Ika! Ay, naku, iskol. Kasing lalaki rin sumasama. Bakit? Nakita mo? Oo, talaga naman ah. Ay, naku! Ako sinay! Naku, minsan ka lang dumating sa bahay. Ganun ka rin, mas marami. Marami ka pa rin. bunganga mo, Ay, naku, kasi yung bunganga bunganga mo, mo. budhi mo. Mukha mo, yung bunganga mukha mo. Andali, bago ba nangyari ang natuklasan mong may inuuwing ibang babae, ang asawa mo sa bahay na tinutuluyan nyo, o ano nangyari sa babae nung matuklasan mo, sa bunutan mo, tumakas, tumakbo? Ay, pinagtatanghol pa ho nila. Talaga? Pinagtatanggol pa Bakit? nila. Ako pa ho yung Pinagtanggol. minumura nila. Ano nang bababae lang yung kuya ko? Ikaw naman naglalaki ka. Ako? Teka muna, teka muna! Ako? Oo. Ako? Bahay namin to! Ikaw talaga. Minsan ka na nga lang nandito eh. Yan pa yung gagawin mo, nagwawala ka pa sa Ako? Ano akin. nagwawala ako? Wala kang Bakit hindi respeto. mo tanungin yung anak nyo, yung kapatid nyo? Kung anong ginagawa pag wala ako? Nawawala ako na nagtatrabaho ako! Ganyan talaga. Dapat na... Eh ngayon ho, nung
time na nagkakagulo ho kami, dahil pinagtatanggol nila yung kapatid Talaga? nila, aba, syempre ho, anong gagawin ko? Mag-alsabalutan na ho ako at dadaling ko na ho yung anak ko. Ngayon ho, nung hanapin ko na yung anak ko, wala na. Teka lang, saan tayo pupunta? Nakakasakit yung bata. Sige po, saan tayo pupunta, Nay? Dapat yung bata Halika na. Kala! Hasan yung anak ko? Kaalali ka na! Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Nasaan si nanay? Yan na, umalis na. Ikaw naman kasi. Wala kang pakialam. Kukunin ko yung anak ko. Asan yung anak ko? Saan yung dinala yung anak ko? Eh, bakit kaya ganun Nay! sa'yo itong Nay! na kinakasama mo? Ay, walang kwentang babae yan. Bakit? Kasi ho, nung Walang una diyan. ho, may gusto ho sila na babae para sa anak Talaga? nila. Ibang babae, kilala mo yon? Oo, nakita ko ho. Oh, pero, pero- hindi ko naman Mas as in maganda Pero siya, kakilala hindi po. yun yung katabi na nahuli mo. Hindi po. Ah, ibang babae. Ibang babae po. O, tapos? Eh di syempre, naiuwi na ho ako dun. Buntis na. Yan. Ay, sus. Baka naman langgamin kayo niyan. Ingit ka lang. Basa, hindi ka... Wag na, ano ba? Tamis-tamis nyo na, nangiinggit pa kayo. Akit na ako. Eh ngayon, syempre, yung siguro yung kita ng anak nila sa akin na napupunta, ang gusto nila, sa kanila rin makatikim Kapal sila. mo, Kasi mga Hoy! patay gutom kayo. Oy, hindi. No, excuse me. Bakit? Pa nagkakasakit yung anak mo, saan tumutuloy? Saan pumupunta yung nanay ko? Sa amin! Pinakiusap ko sa inyo na yung Usap sa'yo. anak ko na kayong mag-alaga dahil kami Ay, magtatrabaho. nako, ikaw Ha? materialistic ka. Gusto Hindi mo ako magtrabaho materialistic. dahil hindi ka makontento sa sweldo ng asawa mo. Malo, gusto kong matapos ang iyong paglalahad. Paano ba ang style ng buhay mo? Nasaan ka at anong ginagawa mo? Trabaho. Yun nga ho, sa isang buwan nga ho, thrice or twice a month. Trabaho daw. Nakakauwi. Opo, nakakauwing mag-asawa. Minsan po, nagkakasalisihan din po kami kasi syempre magkaiba nga po kami ng day off. Pero pag nagte-text naman po nila sila sa akin na may sakit yung anak ko, kailangan ng ganyan. Pinapadala ko naman ho eh. Hindi naman po Oops. ako nagkulang Anong bilang pinapadala ina. Yung asawa mo, ganun din. Saan Opo. napupunta yung sustento ng bata? Eh ganun nga po. Ito pa nirereklamo ko ho. Oh. Biruin nyo, sa isang buwan sumasahod ng 10,000 yung asawa ko. O ano? Napadalaw ka. Tagal-tagal din ah. Ay, pasensya na kayo. Talagang kailangan magtrabaho eh. Laki na tong anak mo. Nga po eh, sa hirap kasi ng buhay ngayon. Asawa mo, hindi rin sumisipot dito. Tagal-tagal na rin. Ano ba yan? Ganun talaga na eh. Pasensya na kayo. Sige na, tulog muna ako sa loob. Oh, Edmond, sandali. Wala na kami. Wala na. Mamay, pagkasahin niyo na muna to. Kailangan dumaan pa sa Walang Yung hiya! sustento Oy, para sa sa kabila ng amin. pag-aalaga ng nanay ko, winalang hiya mo pa! Hindi! Nako, Hindi! simula ang nanay ko na Dapat nagkaroon sa anak malaman mo! mo to! Tapos Kasi ngayon, puro nanay ko pang walang hiya. Kung may walang hiya dito, ikaw yun. Sandali. Paano mo na ibibigay sa bata yung quality time? kahit malayo ho ako, Ano? lagi kong tinatawagan yung anak ko. Hanggang tawag. Nakausap mo. Oho, kinakausap ko siya kung okay siya, sinasabi naman niya, oo, inalagaan naman siya ng walang hiya kong biyanan. Ay, talaga. Ito rin po kasi kasama rin ho namin to sa loob ng pamamahay namin eh. Eh, bakit sinasabihan mo hindi nahihiya yung biyanan mo? 5,000 na dapat para sa aming mag-ina. Gusto ng ina, dadaan sa palad niya yung pera. 5,000? Ako, pag nagkakasakit yung anak mo, Kaltas bakit? na! Yung Pagdating meron ko, ko, kaltas yung na tubig, tubig, libre ba yan? kaltas na yung kuryente. Pagdating sa akin, nga, Natural. latak na lang ho yung Nga, pera. nako. Paano kung Kapal i-divide mo. yun? Pera ng asawa mo yun? Oo. Ay, yung kita mo, paano? Sino mo binibigay? Sa ano ko rin ho, sa anak ko rin naman ho. Naku, ba? Ngayon, di na kayo nagsasama nitong tatay ng anak mo? Hindi na ho, tinry ko ho i-contactin yung asawa ko. Dapat nga, siya concerned din sa anak namin eh. Dapat nakikipag-negotiate Talagang siya sa akin concerned, pero kung alam nasan naman na yung yung anak nasa namin. amin. Concerned siya Alam nyo, talaga. tinatry ko i-contact yung asawa ko, unattended na. Sa palagay mo, kasabwat din yung asawa mo? Malamang ho, kasi pamilya ho sila eh. Ano nga reklamo mo? Ang reklamo ko ho, maibalik ho nila ng maayos at buong-buo sa akin yung anak ko. Kung may babalik ba sa'yo, kaya mo bang alagaan at Yun na nga, proteksyonan kaya ang mo anak ba? mo? Oho, kayang-kaya kong... Paano? Plano ko po kasi sa bata na yan, pag nahanap ko ho, pag nasa akin na ho, dadalhin ko ho sa nanay ko na lang ho. At least mas komportable yung pakiramdam ko kasi tunay kong ina yun eh. Nasaan po ang inyong ina? Nasa Pangasinan po. Di Tatay pag ko. nasa Pangasinan yun, eh malalayo sa'yo. Sa Cavite ang trabaho mo, di ba?
Hindi naman ho. Bibisitahin ko pa rin po tulad ng ginagawa ko Weekly? before. Opo. Kasal ka ba sa lalaking ito na tatay ng anak mo? Hindi ho. Live-in lang po Ay, kaya kami. nga ayaw ka pa Hindi kasalan kami ng kuya. kasal. Si Inimalu, alam niyang magkasabwat ang hipag niya at ang kanyang biyanang hilaw. Kaya naman, sigaw ni Malu, ibalik niyo ng anak ko, please! Kasi akusasyon ka na may lalaki siya. Nakita ba ng dalawang mata mo na may lalaki siya? Eh, maraming barkada yan eh. Pagbabarkada, lalaki na niya yon. Eh, kung sino-sinong lalaki. Ikaw wala ka bang kaibigan? Meron naman po. O, di lalaki mo rin yun. Hindi naman ho. Ang inirereklamo, Antonia Glino, 30 taong gulang mula sa Marikina City. Paano nagkakilala tong kapatid mo at ang babaeng to? Hindi ko na po alam yan kasi dinala lang po yan ng, ng kapatid ko. Buntis na yan. Paano mo tinanggap? Eh, wala na po kaming magagawa. Buntis na po eh. Mabait ka ba sa Mga kanya? Magiliw ka ba sa kanya? Medyo okay rin naman. Hindi, ko pakialamera. Ay, nako, Chismosa. pakialamera. Eh, talaga na may nakikita, natural. May akusasyon ka na may lalaki siya. Nakita ba ng dalawang mata mo na may lalaki siya? Eh, maraming Hindi. barkada yan eh. Puro lalaki Hindi. naman mga Sandali! barkada. Narinig ng tenga niya Sandali! sa labas. Pagbabarkada, lalaki na niya yon? Barkada lang, kaibigan. Lalaki na ba niya yon? Eh, kung sino-sinong lalaki. Ikaw wala ka bang kaibigan? Meron naman po. O, di lalaki mo rin yun. Hindi naman ho. Paano mo nasabi ng lalaki itong hipag mo na si Malu? Pag umuwi, minsan lasing. Kawawa sa'yo, lasing. Talaga naman. Ha? Naamoy mo? Bakit? Naamoy Wala mo? ba akong karapatan Pag magsaya, lagi nga eh, lagi na nga lang eh. Tao no? lang ako, Wala may ka ng karapatan oras sa anak ako. mo dahil mas nga pag may okasyon, lagi may Kawawa ka okasyon naman, eh, talaga. dapat O na talaga, trabaho, bantay yung ako anak kay mo ang Gusto, kawawa yung sumama anak sa mo. trabaho Nako, ko. nako. Nandun ka ba noong mahuli nitong si Malu, ang iyong kapatid, na may katabing ibang babae? Wala, magdi-deny yan. Eh, sinungaling yan eh. Tulad ng ilan nila eh. Eka muna. Andon ako. Nakita din ang dalawang mata mo. Nung nag-hysterical na yung bruha na yan, doon ko na ano na po na. Okay lang sa'yo yun? Dala-dalawa ang babae sa buhay ng kapatid mo? May kasalanan din Natural! kasi ng bruha Baya na sa lahi yan. mo Kaya nila eh. Nasa nagtatanda lahi yung mo kuya nila. ko dahil Nasa sa'yo. lahi nyo. Nako, Nasa naku, lahi mga tao nyo. lang ganda-ganda. Sandali! Okay din ba sa'yo na nakikita nung 4 na taong gulang na babaeng anak ni Malu at ng kapatid mo na may ibang babaeng katabi ang tatay niya? Sila mag-ina eh. Oh, Mukhang di mo ba mapere eh. naisip Mukhang na hindi- pwedeng Eh, may... masira, mawasak Ay, ang tuwang-tuwa ho kaisipan sila. ng pamangkin Tuwang-tuwa mo sila. kung ganon? Naisip na po yung kuya ko, siya na po ang nag-ano yan dahil yan, kagagawan din kasi ng bruha na yan, kaya siguro nagawa yun ng kuya ko. Naku! Antonia, Po. sino matanda sa inyo nung kinakasama ni, ano pangalan nun? Nung kinakasama niya, kapatid mo? Edmond Green. Edmond? Opo, kuya Oh, ko. pinagsabihan mo ba siya? Hindi naman sa ano, nagsabi rin po ako. Ano Kaso sabi nga, mo? Yun sabi ko, kuya, hindi rin naman kagandahan yung ginawa mo. Ang sagot naman sa akin, dahil daw sa bruha na yan, kaya daw niya nagawa. Eh, sa nakita mong yun, di ba? Bistong-bistom rin yung kuya mo na may Oo, ibang babae. okay naman po. Okay lang sa'yo yun? Hindi naman po, kaya nga O po... pero siya, sinasabihan mo siya ng malandi. Bakit siya malandi, sabi mo? Oo nga po, dahil nga po ata sa kanya, kaya nagkaganon yung kuya ko. Ano Ano nga kaya yun? abnormal? Walang sarili Sabi mo kayo na may 32 barkada, may anyos kaibigan, na. minsan nakainom. O yun ang inaayaw ng kapatid mo. Oo, siguro. Ah, gusto At ng saka kapatid mo. Mara, mara. Uy, ano? Kumusta na? Oo nga. Hindi na. Sige na, isang shot lang na. Kasi yung anak ko, tagal pa nang hindi nakakita. Sige na. Wala naman tayo magkikita-kita. Hindi ko na nakikipag-johnny sa amin. Oh, sige. Oh, sige. Ito lang ha. Sige. Oo, yan lang. Oo, yan. Oo. Kaya naman sa inyo, Mare. Sige. Tapos ngayon, ano pa siyang kukunin niya yung anak niya. Naku. Ay, natural. Anak Oo, ko yun. Oo nga, Eh, kung say anak na mo lang. kaya, Dahil ikaw ha? lang nagluwal. Pero pagkatapos na lang, hindi nagawa mo, ha? Sino nag-aalaga sa pamangkin mo, sa anak mo? Nanay ko po. Sobra-sobra yung pag-aalaga ng nanay ko. Minsan nga, nagsisilos na ako. Bilan ho. Itong biscuit na ito. Ito, ayan. Nay, ako rin ba bibilan mo? Tonya. Parang lagi na lang itong chikiting yung binibilan mo ah. Uy, ikaw Ah,
Parang buwan. mas mahal mo na sa akin yan ah. Eh, syempre naman, tubo sa puhunan yata ito, di ba? Apo, Pati tayo dyan. Mahal-mahal yun. Kuko, ito sa akin, inaaway ng anak ko, pinapabayaan mo lang daw eh. Ang nanay mo para ipakain sa bata. Sa kuya mo? Sa kuya ko. O, pag may Kuya mo sakit sa amin. nagsustento. Po? Kuya mo. Opo. Eh, itong si Malu nagbibigay ng pera sa nanay mo. Hindi po. Nakakatawa ka alam naman. kung nagbibigay yan. Tulungan ka Nagbibigay ng ka ba? kasinungalingan. Talaga? Naku, pag di Para, ka Pag teka, lumalabas teka, kami, Antonia, sa nangyayari nasaan? mo ngayon. Ang nanay mo ngayon? Nasa alabang po. Alabang? Tignan mo. Oo. Kinangawit, Kaninong sinungaling bahay ka. yun? Yung alabang na yun? Sa tsahin ko po. Tatsahin mo. Nasaan ang bata? Nasa alabang din? Opo. Kasama? Kasama ng nanay ko. Oh. Sa palagay mo, tama lang na itakas ng nanay mo yung batang yun? Para sa akin, tama lang po. Bakit tama? Tama, kasi hindi ka nag-iisip. Kasi hindi pa nangyari sa'yo. Ay, nako, talaga Sana naman, nga, mas gusto itaga ko ka na- sa bato, mangyari Bakit rin hindi sa'yo. sumama sa'yo ngayon, yung nanay mo? May sakit ho yun sa puso. May sakit Baka sa puso? himatayin Sakit, ko yun. nagsasakit-sakitan. Nung Ah, sinabihan ko nga baka po, himatayin? Bakit? Himatayin, Ilan taon mamatay na na ba ang nanay sana. mo? nasa 56 na po. 56, bata pa yun. Eh, yun na nga po eh, kaya lang may ano nga siya Bata, sa heart bata niya. isip. Oh, bata pa eh. May sakit sa puso pala. Tapos pinag-aalaga mo ng pamakin mo. Baka mamaya hindi niya maalagaan yun. May sakit pala sa puso. Naalagaan naman po yun, hindi naman po kasing kasing kulit na ano. Walang kwentang asawa at irresponsabling ina, yan daw ang dahilan kung bakit ayaw isoli ni Antonia at ng nanay niya kay Malu ang bata. Eh kung tatanungin kaya natin ang mga kapatid natin dito, tama kaya yon? Nay, ano sa tingin mo? Tama ba yon? Irresponsabling asawa, walang kwenta, kaya hindi dapat mapasa kanya yung bata? Hindi, bagayos sila. Pag-uusapan nila mag-asawa yan. Kasi hindi naman bigla-bigla yung ganyan gagawin nila. Una-una, maraming lola na meron bang gustong itakas ang apo? Di ba wala? Sa mapapabuti ang apo. Kung ibibigay ba yung bata sa kanya, nakakasiguro ba yung lola na talagang mababantayan niya? O ipapasa rin sa magulang, hindi ba? Oo, nag-work ka. Kailangan ng intensyon ng bata. At saka yung pagbibigay ng pera sa biyenan, hindi mo masasabing gahaman sila sa pera eh. Konsiderasyon, ano ba tawag doon? Konsiderasyon na ng mga tatanda yun. Perfect! Best in recitation, itong si Mami. O ikaw naman po, ano naman ang masasabi niyo? Para sa akin, yung si Malu, magtrabaho siya, malapit sa bata para naaalagaan niya ng husto at hindi na mailayo sa kanya ng biyanan niya. Magandang suggestion yun ha. Pero sige, tanungin kaya natin itong mga kapatid natin na naandito. Kayo po, ano po bang masasabi niyo opinion tungkol doon? Dapat po, kahit naman sa ayaw at sa gusto ng bata, siya lang ang ina. Eh kahit naman saan mo tignan, talagang sa kanya talaga mapupunta yung bata. Pwede namang hiramin yung bata, di ba? Nasa pag-uusap din naman nila yun. Ay nako, naguguluhan na rin ako kung kanino ba talaga mapupunta ang bata. Kaya yan ang pinakamalaking question mark ngayon. Kanino nga ba talaga mapupunta ang bata? Gulong-gulo na ako. Makasuhan ba ng kidnapping ang iyong nanay dahil ayaw niya isoli yung bata di sa tunay na ina? Okay lang sa'yo? Kinausap ko naman po siya ng masinsinan. Pinausap Balik ng na lang dyan sa masinsinan, ina. pero pinabot niyo pa sa ganito? Dahil sa pagtatago at hindi pagsasauli ni Antonia at ng kanyang ina sa anak ni Malu, maaari silang ireklamo ng kidnapping and failure to return a minor. Nakasaad sa Article 270 ng Revised Penal Code, sino mang taong pinagkatiwalaan sa pag-aalaga ng isang menor at sinadyang hindi isauli sa kanyang mga magulang o tagapangalaga ay may parusang pagkakakulong ng 20 taon o isang araw hanggang 40 taon. Makasuhan ba ng kidnapping at hindi pagsasaoli ng isang menor de edad sa tunay na magulang ang iyong nanay at siya ay mapatawan ng hatol na habang buhay na pagkabilanggo dahil ayaw niya isoli yung bata di sa tunay na ina? Okay lang sa'yo na mabilanggo ang nanay mo? Hindi po. Nung pumunta naman po ako ng Wibis, kinausap ko naman po siya ng masinsinan. Sinabi ko naman pong ibalik Pinausap na lang ng dyan sa masinsinan, ina. pero pinabot niyo pa sa ganito? At saka dapat na maunawaan ng lahat na ang nanay ay may karapatan sa kanyang anak. Lalong-lalo pa kung ang batang ito ay hindi legitimate
At sa Article 176 of the Family Code, kapag illegitimate ang isang bata dahil hindi kasal ang nanay at tatay, dapat sa ina ang kustodiya ng batang ito. Dahil hindi kasal itong si Malo at ang iyong kapatid. So ayon sa batas, ang bata ay dapat mapunta sa ina. Sapagkat ang bata ay isang illegitimate child. Ngayon, kapag ang isang bata ay under 7 years, ang batang yan ay hindi dapat iwalay sa kanyang ina. Kapag 7 years old and below ang bata, dapat sa nanay. Unless sabihin ng husgado, wala siyang karapatan ang nanay na mapasa kanya dahil mayroong mga dahilan, matitibay na dahilan, at ang husga lamang ay ang hukuman. At nang dahil sa pagtatakas ng iyong nanay, makakasuhan siya ng salang kidnapping and failure to return a minor. Nasa Article 270 of the Revised Penal Code yan. At kung ikaw ay kasabwat ng iyong ina, abay kasama kang makakasuhan, Antonia. Sa sandaling ito, nais kong tanungin, Malo, anong gusto mo? Asunto o areglo? May pag-areglo ho ako kung sisiguraduhin ho nila ibabalik nila sa akin yung anak ko. Pero kung hindi ibabalik, Syempre, kaso kriminal. pakulong O na kung di lang ho. naman, ay pwede tayong mag-file ng petition for issuance of writ of habeas corpus para sa loob ng 72 hours ay ma-produce ninyong mag-ina ang batang yan upang makita at mabawi ng tunay na ina. Tanungin kita ngayon, Antonia, asunto o areglo? Ariglo, Sa matalog mo eh. Kailan niya ibabalik ang bata? kung kailan po gusto ng babae. Eh, kung sa akin lang, baka ngayong oras na to, ibalik nyo na sa akin. O ngayong araw na ito, ibalik niyo na. Saan mo dadali ng bata? Iuwi ko ako muna sa Cavite, tapos dadaling ko sa nanay ko sa Pangasinan. Pag ang bata ay napariwara, pwede ka rin kasuhan ng tatay ng bata at ng lola ng bata kung sakali mapapabayaan mo ang bata. At ang hukuman ang magbibigay ng hatol, petition for custody naman ay ipapile nila laban sa'yo kung mapapabayaan mo ang batang yan at kung ang bata ay mapapariwara. Mangyaring tawagin na natin si Attorney Valerie Juliero para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, nangangako si Antonia Glino na ibabalik ang anak ni Malu Enriquez ngayong araw na ito. Kapag hindi nila naibalik ang bata, ay maaaring makasuhan si Antonia at ang kanyang ina ng salang kidnapping and failure to return a minor sa ilalim ng Article 270 of the Revised Penal Code na may parusang habang buhay na pagkabilanggo. Maaari din makapagsampa ng kasong petition for issuance of writ of habeas corpus si Malu laban kay Antonia at sa kanyang ina kapag hindi isinoli ang bata. Siguradong malaki talaga ang smile ngayon ni Malu dahil finally after 3 weeks, masosoli na sa kanya ang kanyang baby. Ote, ano masasabi mo dito? Parang happy ending, no? Para po sa akin, talagang bilang isang ina, gusto ko talaga mapunta sa kanya yung anak ko. Siyempre, kailangan, pag napunta naman sa kanya yung bata, huwag niyang pabayaan. Kayo po, mother. Ako bilang lola, masakit sa lola yun, siya nagpalaki. Pero dahil nasa batas, wala tayong magagawa. Talagang susunod sila. Parang may pinaguhugutan tong isang to. Lolang lola ka nga. Tingnan naman natin ang mga opinion ng mga kapatid natin dito. Kayo po, mami, bilang nanay. Nanay ka na ba? Apo. Ang masasabi ko sa kanya, pag nakuha niya yung anak niya, alagaan niya na lang po ng mabuti. Tapos humingi po siya ng sorry sa biyanan niya kasi sa lahat ng mga sinabi niya kanina na pakinggang papangit po pakinggan. Sa hina! Bahaba ng patutsadahan ng maghipag na hilaw, sa wakas, natapos na rin ang kanilang problema. Number 1, masaya si Malu dahil mababalik na sa kanya ang kanyang baby. At number 2, sana nga ituluyan na nilang tapusin kung ano man ang meron sa kanila para na rin sa kapakanan ng bata. Dapat nating tandaan na ang mga bata ay may karapatan na mamuhay, lumaki sa piling ng kanyang tunay na ina. Liban na lamang kung ang inang ito ay wala ng kakayanan na siya ay alagaan. Kaya merong lola, merong mga kamag-anak na pwedeng umaruga sa kanila sa pamamagitan ng tinatawag na substitute parental authority. Pero samantalang buhay pa ang tunay na ina, hindi dapat iwalay ang bata
sa piling ng tunay na ina. Kaya sa pagkakataong ito ay natutuwa ako dahil sa araw ding ito ay masasoli ang bata sa kanyang tunay na ina na si Malu. Nais kong ipamata sa lahat, ang bata ay hindi pangkaraniwang hayop. Ang bata ay tao ring kagaya natin na may damdamin na hindi dapat abusuhin ng sinuman. Kaya't lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Oh, Malu, eto na. Nasa iyo na ulit ang baby mo. Parang sabik na sabik ka ng mahawakan tsaka makis ulit yung baby mo, ha? Opo, syempre, sobrang saya sa pakiramdam kasi at last, masasoli na sa akin yung anak ko at makakapiling ko na rin. Antonia, parang nalugi sa negosyo yung itsura mo, ha? Anong mensahe mo para kay Malu? Yun, ngayon ibabalik na namin yung bata. Sana alagaan mo na lang ng maayos, kagaya ng pag-aalaga ng nanay ko, or mas higitan mo pa.